Red na eh. Naka red na eh. Ay, mahirap no. Susunod ka na sa batas, ikaw pa yung mali eh. Umabot na rin sa 6. Siyempre, lahat mga 100 na hulog ata. Kada 100 months. Parang ganun na hulog para makuha mo malaki-malaki. Kasi buti nga inisip ko na, buti nga meron ako yung ganyan. Kahit pa paano malaking bagay. Oo, malaking bagay talaga. Pero mahirap yung pag ano eh, tagito, ikaw yung maghuhulog. Kasi walang dagdag Oo. sa trabaho. Sa amin kasi may ganun. Oo, pag sa Kaya bawal company mo mo. makalimutan na monthly yun. Nasa iyo naman kung ano, magkano ang hulog mo. Annual, isang taon, kay tatlong beses sa isang taon, buwan-buwan. Sakit kasi pag buwan-buwan eh, pag makalimutan mo, yari. Paano yung pag nakalimutan mo? Hindi ko nga rin alam eh. Kasi hindi naman ako nagulog pa. Company talaga yun. Sa company na. May penalty parang ganun. Penalty. Ganun. Akala ko mawawala yung SS mo. Hindi naman, ang PhilHealth ang mawawala. Once na nakalimutan mo, wala nang solution. Malaking tulong din ang PhilHealth. Oo. Ayan, meron naman kami PhilHealth. Sinutama naman ang PhilHealth. Ang pangit lang sa napapansin ko sa PhilHealth, pag may PhilHealth ka sa mga public hospital, parang iniipit ka nila. Pangit talaga kasi yung PhilHealth sa public. Ako naman, nanganak naman ako sa dalawa ko sa mother in child. Gusto ko, wala namang hulog yung PhilHealth ko. Tapos gusto lang ito, hulugan ko pa. Sabi ko, government ng mga PhilHealth. Pero ngayon hulugan yung ay hulugan. Dito biyahe ko dito 1 hour. Dito ka na sumasakay. Hindi. Dito ako sa bus. Doon simula sa Brandy. Sa Tinuro ko may kayo ng baba. bus. Doon. Traffic Red na eh. Red na eh. Ay, mahirap no. Susunod ka na sa batas, ikaw pa yung mali eh. Sundin mo yung stop light yung traffic enforcer na nagsabi. Dapat ikaw nag-go. Madali ka balik eh. Go ko dyan traffic ko. Sinundan ko lang din yung enforcer kasi pinahinto niya tong kotse. Mamaya ako mag-go, ako naman hulihin. Ay, pit pa naman din sa Makati. Oo, sobra. Isa nga sinago eh, di ba? Ay, nasauna mo. Pinara nga kasi siya eh. Siya yung nagmamadali. Pangkas na yun. Gahabol ata ng ma'am. Gahabol lang kita. Aga-aga pa lang. Sampu yata pinabuhay. Mahirap kasi yung ganun ma'am eh. Hindi tayo susunod sa batas, di ba? Saka, ikaw nga rin tinatulak nila, bakit yung nasa unahan mo? Sabi mo, bakit di dumiretso? Sabi nila sa'yo, go down. Kasi pinahinto nga na enforcer yung kotse, kaya huminto din ako. Eh, sumenya sa may enforcer na mag-go tayo, naka-red na. Hindi rin napansin na enforcer siguro.
Sa akin tuloy nagalit yung mga nasa likod. May seminar naman yan kami kapag ganyan. Ewan ko sa kanila. Hindi nila ginagamit. Dito. Okay. Ay, tingin mo na. So yun mga master, no, about sa nangyari kanina dun sa may stoplight. Natatawa lang ako sa ibang rider eh. Kasi parang nasanay na sila sa mali nilang gawain. Kasi yung stoplight kanina naka-go. Napansin ko na pinahinto ni enforcer yung nasa harapan natin na kotse. Kaya syempre, ano gagawin natin? Hinto din tayo, 'di ba? Bilang matinong rider or motorista, dapat sumusunod tayo sa batas. Kasi kung nagkuha ko nun, tapos pina-stop ni enforcer yung ano, malay ko ba kung ako yung hulihin. Nagsenyas naman si enforcer na mag-go down yung mga motor. Pero napakaalanganin na kasi naka-red na yung stoplight. Di kung sinunod ko si enforcer, baka maipit ako doon sa gitna ng kalsada kasi mag-go na yung kabilang lane. Ang nangyari ngayon, nagalit sa akin yung ibang rider sa likod ko kasi bakit daw hindi ako nag-go. Yun nga sabi ko, nagpa-stop nga kasi si enforcer kaya hindi ako nag-go. Ilang mahirap sa iba nating kasama na rider dahil na ano sila, nasanay sila sa maling gawain na inaakala nila porket nagagawa nila araw-araw is tama na. Sumunod lang tayo sa batas trapiko, di ba? Para naman din sa atin yan para din sa kaligtasan natin yan. So yun lang mga master, share ko lang. Ride safe and keep safe sa lahat. Yun lang naman mahalaga. Peace out.